Mga pangyayari sa politika, kalagayan sa ekonomiya, mga kaganapan sa entertainment at iba pang mga balitang pambansa. Pinas Update, maging updated sa balita upang maging makabuluhang mamamayan ng ating bansa. Ikinagulat ng publiko ang balitang pagpanaw ng veteran actor na si Ronaldo Valdez kung saan maging ang alaala nito ay nilapastangan. Kumalat sa social media ang hindi makatarungan, hindi makatao at walang basihan na kwento na nagdadawit sa mga inosenteng tao sa pagkamatay ng multi-awarded actor. Narito ang reaksyon ng anak ni Ronaldo na si Jano Gibbs tungkol sa nangyari sa pagpanaw ng kanyang ama. Breaking silence. Magmula lang mamaalam ang kanyang amang si Ronaldo Valdez ay hindi nagsalita si Jano Gibbs sa naganap na trahedya sa kanilang pamilya, pati na sa kawalan ng respeto ng ibang tao sa kanyang ama. At makalipas ang halos isang buwan, sa kauna-unahang pagkakataon, naglabas na ng official statement ang kanyang pamilya na inihayag ni Jano sa publiko. Dito ay naglabas siya ng sama ng loob sa mga autoridad dahil sa paraan ng ginawang pagsisiyasat sa pagkamatay ng kanyang ama. Nag-iwan din siya ng mensahe sa mga vlogger na pinagkakitaan umano ang nangyaring trahedya sa kanilang pamilya. Jano on crime scene after dad's death. Sa isang press conference noong January 15, 2024 sa Club Filipino ng Green Hills, San Juan City, humarap si Jano kasama ang kanyang abogado na si Attorney Lorna Capunan, ang misis sa si Bing Loizaga at ang kapatid na si Melissa Gibbs. Matapos basahin ng kanyang abogada ang kanyang statement kaugnay sa mga kaganapan sa pagkamatay ng kanyang ama, isinalaysay ni Jano ang mga nangyari. Bakas sa mukha niya ang pighati ng isang anak kung saan ay hindi nito napigilan na maglabas ng hinanakit. Paglilinaw ni Jano, ang ama ay nakatira sa kanya at siya ang nag-aalaga rito. Taliwas ito sa naglabasang ulat na mag-isa na lamang itong naninirahan. Katunayan, nasa kabilang kwarto lamang siya natutulog nang mangyari ang insidente. Kinakatok daw siya ng kanyang driver at sumisigaw ito patungkol sa nangyari sa ama. Agad naman silang tumawag ng pulis at ambulance dahil sa humihinga pa ng mga sandaling yon ang ama at maging ang kapitan ng kanilang barangay ay nandun din. Lahad ni Jano, pagkadating ng ambulansya ay dinala na nila agad ang ama sa ospital kung saan ay nanatili na buhay pa ng matagal bago ito tuluyang mamaalam. Magbabayad pa dapat sila ng misis niyang si Bing Loizaga ay hinila na siya ng pulis pabalik sa crime scene. Nakiusap pa raw siya na hayaang makapagbayad muna pero sa huli ay sumunod pa din sila at bumalik sa pinangyarihan. Kabilang sa ikinasama ng loob ni Jano sa kapulisan ay nang lumabas sa social media ang sensitibong video na ipinakita ang katawan ng kanyang ama matapos na makita may tama ng bala ng baril sa kanilang bahay. Anya, isang pulis na mula sa police station na malapit sa kanila ang unang dumating sa lugar at kumuha ng video. Nang tanungin raw ni Jano ang pulis kung para saan yon, ay sinagot siyang for evidence na pinagpalagay niyang baka SOP kaya hinayaan na lang niya. Wala siyang kamalay-malay na ang naturang video ay pinagpistahan na pala online sa mismong araw na yon at hindi man lang binigyang respeto ng mga ito ang alaala ng kanyang ama. Nang tanungin daw ni Jano ang pulisya patungkol dito, ay sinabihan lamang siya na sadyang hindi maiiwasan ang ganong pangyayari. Idinahilan umano na walang magagawa dahil ipinasa ang mga video sa mga mas nakakataas. Inalmahan naman ito ng abogado ni Jano at pinaliwanag na hindi yun tama sapagkat ongoing ang investigasyon kaya dapat walang leakage. Matatandaan na maingay at malakas ang panawagan noon ng mga tao na aksyonan ng Quezon City Police District ang sensitibong video kaya sinibak sa pwesto ang dalawang pulis na may kinalaman rito. Bago pa kumalat ang kontrobersyal na video, nauna nang pinagpasa-pasahan sa social media ang kopya ng mga detalye ng investigasyon ng QCPD tungkol sa pagkasawi ng ama ni Jano na si Ronaldo Valdez. Dito ay pinuna rin ni Jano na may nagawang makalusot at nakuhanan siya habang sumasalang sa paraffin test. Anong klaseng police station daw na walang bantay na kahit sino ay pwedeng umakyat ng walang paalam? Pagpapatuloy ni Jano, 9 na araw matapos ang trahedya, nag-text pa raw sa kanya ang pulisya para tanungin siya kung pwedeng kunin ang slug ng bala sa kanilang bahay at gusto pang i-recreate ang nangyari.
Tumanggi umano si Jano na i-recreate pa ang nangyari dahil masakit para sa kanila na balikan pa ang sinapit ng ama. Kabilang din sa kanyang hinanakit ay ang bilis na pagkalat ng impormasyon sa media na maliban sa video ay lumabas pa ang kanilang buong address na nagdulot ng panganib sa kanilang buhay. Jano asks public apology from police investigators. Dahil na rin sa maling paghawak o mishandling ng mga sensitibong impormasyon kaugnay sa investigasyon ng kaso sa pagkamatay ng kanyang ama, hiniling ng pamilya nila Jano na mag-public apology ang pulisya. Ayon kay Jano, labis na ikinabigla ng kanilang pamilya ang pagpanaw ng veteranong aktor na si Ronaldo Valdez. Pero mas lalo raw silang nalungkot dahil sa hindi maayos na paghawak ng pulisya sa investigasyon sa bahay kung saan natagpo ang wala ng buhay ang kanyang ama. Labis na kinokondina ng pamilya ni Jano ang nasabing pangyayari kaya nais nilang maglabas ng public apology ang mga sangkot sa investigasyon. Sa kabila nito, nagdesisyon naman ang kanilang pamilya na huwag nang magsampa ng kaso, lalo na't mayroon na umanong gumugulong na investigasyon ang kapulisan hinggil sa mga pulis na sangkot sa kaso. Noong una ay gustong kasuhan ni Jano ang pulis na nagkuha ng video at ang pinagsumitahan niya ng written statement kaugnay sa malagim na pagkamatay ng ama. Pero naisip daw niya na walang katumbas na halaga o jail time ang makakapagbura sa mga nangyari. Kahit raw maparusahan ang mga ito ay wala naman sila makukuha dahil magpahanggang ngayon anya ay may trauma pa rin sila sa nangyari. Ayon kay Jano, hindi niya kailangan gawin ito pero nais niyang magsilbi itong babala. Umaasa umano silang gagawa ng kaukulang aksyon ang PNP at iba pang ahensya ng gobyerno laban sa police officers. Samantala, ipinagdiinan naman ni Attorney Kapunan na ang dahilan kaya nagpatawag sila ng press con ay upang manawagan sa police authorities. Nanawagan din siya sa legislators kung saan ay sinabi niya na ito ang magandang oportunidad upang suriin ang libel laws, lalo na ang mga may kinalaman sa electronic media dahil sa napakadalian niya na manira ng reputasyon rito. Jano blasts vloggers for spreading fake news. Hindi nga lamang sa otoridad naglabas ng sama ng loob si Jano, kundi maging sa mga vlogger na ginamit umano ang nangyaring trahedya sa kanilang pamilya na nag-imbento ng mga kwento para pagkakitaan sila. May ilan kasing ipinakalat pa ang sensitibong video kung saan pilit pang isinasangkot si Jano sa pagkamatay ng ama. Sa MediaCon ay binasa niya ang thumbnails ng ilang vlogs na nagpapakalat ng fake news na siya di umano ang itinuturong mastermind. Dito ay hindi mapigilang mapamura ni Jano sa galit at napatanong kung ganito na ba kababa, kadesperado ang mga vloggers para sa likes at views. Alam daw niyang kabuhayan ng mga ito ang mag-vlog pero wala na ba anyang natitirang dignidad at paggalang ang mga ito sa isang namatayan. Pati mga netizen na nag-share at nagpasa ng video ay kanya ding binanatan dahil hindi man lang binigyan ng mga ito ng respeto ang reputasyon ng kanilang pamilya, lalo na ang ama. Sinabi ni Jano na malagim na nga ang nangyari sa kanyang pamilya pero dinoble pa ito ng fake news peddlers. Bagamat gusto nilang panagutin ang mga vlogger na nagpapakalat ng maling balita at paninira, ayon kay Jano, sobrang dami ng mga ito at kadalasan pa ay anonymous at maging ang iba ay nasa ibang bansa. Masarap sanang masampulan ang mga ito pero medyo mahirap. Ginagawa niya rin daw ito para sa kamalayan at reforma sa lipunan. Hindi raw niya nais na mangyari para sa sino man ang nangyari sa kanilang pamilya dahil alam niyang napakahirap at iba ang traumang dulot nito na patuloy na kinakaharap ng kanilang pamilya. QCPD apologized to Gibbs family. Ilang oras lang matapos ang MediaCon ay naglabas ng public apology ang Quezon City Police District sa pangunguna ni QCPD Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan. Sa isang panayam buong pusong humingi ng kapatawaran si Maranan kay Jano, gayon din sa pamilya at mga kaibigan nito dahil sa sakit na naidulot ng paglabas ng video sa iba't ibang social media platforms. Binanggit niya nagkausap na sila ni Jano sa telepono matapos ang ipinatawag na press conference ng singer-actor at naipahatid na anya niya personally ang paghingi ng paumanhin ng QCPD. Sa naturang pahayag binanggit ang pagkilala nila sa kahalagahan ng pagkukulang sa pagpapasya ng ilang mga kasapi ng kanilang tauhan at sila ay taus-pusong nagsisisi sa anumang panggugulo na maaaring idulot nito.
Sinigurado din na isinasagawa ang agaran at mabilis na aksyon kung saan ang mga sangkot na tauhan ay haharap sa angkop na administratibong kaso. Nais bigyang diin ng QCPD na ang ganitong pag-uugali ay hindi nagtatangi sa mga prinsipyo na ipinaglalaban nila. Katunayan, ang 8 pulis sa sangkot sa insidente ay matatanggal sa serbisyo, habang ang 4 na orihinal na nag-upload ng video ay makakasuhan. Ayon sa ulat ng isang news program, 5 pulis ang natanggal na at kinakaharap ang administratibong kaso, kabilang ang neglect of duty, grave irregularity in the performance of duty, at grave misconduct, habang ang 3 iba pang tauhan ay kakaharapin ang kaso ng pabaya sa tungkulin. Wala ring kawala at hindi ligtas ang 4 na sibilyang netizen na nauna raw mag-upload ng maselang video ni Ronaldo sa social media. Ang 4 na na-identify na original na nag-upload ay mayroong mga kasong hinaharap para sa paglabag sa Data Privacy Act of 2012 at ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Sinabi ng QCPD na handa silang mag-file ng criminal charges kapag nagdesisyon ang pamilya Gibbs na maghain ng reklamo. Samantala, sa kabila ng mga hamon, nagpapasalamat si Jano sa mga mahalagang sandali na ipinamuhay niya kasama ang kanyang ama sa kanilang proyekto na Itutumba Ka ng Tatay Ko, na nakatakdang ipalabas sa darating na January 24. Ito ang unang pelikula ni Jano bilang bida at direktor. Ang naturang proyekto rin ang huling pelikula na ginawa ng kanyang ama bago ito binawian ng buhay. Ayon kay Jano, ito ang pinakamagandang regalo ng kanyang ama sa kanya at sa kanilang pamilya. Sa ganitong paraan, anya, ay maaari nilang mapanood ang ama na masaya at makikitang gwapo tulad ng dati. Dagdag pa niya na ang panunood sa pelikulang ito ay makapagpawala sa anumang masamang imahe nila sa namayapang ama. Umaasa din si Jano na sanay manood ang mga tao upang maalala ang ama sa kanyang tunay na anyo. Higit sa lahat ng bagay, para kay Jano, ang iniwang alaala ng isang Ronaldo Valdez bilang sweetest dad ay panghabang buhay na mananatili sa kanyang puso. Pinas Update. Maging updated sa balita upang maging makabuluhang mamamayan ng ating bansa.